Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon at darating natin ang ikasyam at huling simbang gabi. Kasama ng mahal na Birheng Maria, siyam na gabi tayong naglakbay upang maghanda ng sarili para sa pagsilang ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayong nalalapit na ang kanyang pagdating, naway tanggapin natin siya ng buong puso at tanggapin natin ang kanyang pagliligtas sa atin. Sa pasimula ng ating banal na misa, ihanda rin natin ang ating mga sarili na tanggapin si Jesus na kasama natin ngayon. Pakumbabang pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran at ipagkatiwala ang ating mga sarili sa habag ng Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ay dakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ay anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at ang luwalhati ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo,
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ipaghanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, salamat sa Panginoon at narating natin ang ikasyam at huling simbang gabi. Sa kabila ng pandemya ay nakumpleto rin natin ang 9 na araw ng ating paghahanda para sa pagsilang ng Panginoon. Nais ko pong batiin ang lahat ng mga nakakumpleto ng 9 na gabi. Maari po bang tumayo yung nakakumpleto ng 9 na gabi? O yung honest po, ha? O marami, no? Marami. Palakpakan naman po natin ang bawat isa, no? Maraming salamat po sa inyo, no? Maraming salamat. Nakumpleto natin ang 9 na simbang gabi at bukas ang huling araw ng Adbyento at bukas ng gabi sasalubungin na natin ang Pasko. Isisilang na si Jesus. Darating na ang tagapagligtas. Mga minamahal na kapatid, yan ang dahilan kung bakit darating si Jesus. Upang tayo ay iligtas. Hindi siya darating para lamang bumisita. Hindi siya darating just to say hello and then leave again. Hindi siya darating para lamang manatili ng ilang sandali at iwanan muli tayo. Darating siya upang magligtas. Darating siya para maging ating tagapagligtas. Kaya nga ang pangalang ibinigay sa Kanya ay Jesus. Ang Diyos ay nagliligtas. Pero ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Madalas nating binabanggit sa simbahan ang salitang yan, kaligtasan. Paano ba natin nauunawaan ang kahulugan ng salitang ito? Salvation, no? Kaligtasan. Kadalasan kapag pinag-uusapan natin ang kaligtasan, ang iniisip natin ay yun sa wakas ng ating buhay, sa kamatayan at sa buhay na walang hanggan.
Yan kaagad ang pangunawa natin kapag pinag-usapan ang kaligtasan. It is about death, judgment, and eternal life. And if we are allowed entrance to the kingdom of God, then we are saved. Ang pagpasok sa langit ay kaligtasan. At tama po yan. Yan ay bahagi ng kahulugan ng kaligtasan. Pero marami pang ibig sabihin ang kaligtasan. Hindi natin kailangang maghintay ng wakas ng ating buhay at ng pagsisimula ng walang hanggang buhay para maranasan ang kaligtasan. Maging ngayon pa lamang, inililigtas na tayo ng Panginoon. Simula nang dumating si Jesus, hindi na nagwakas ang kanyang pagliligtas sa atin. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin ang mga salita ng Diyos kay Haring David sa pamamagitan ni Propeta Nathan. At sinasabi ng Diyos kay Haring David, bagamat ikaw ang kinikilalang hari, ako ang Diyos na nagliligtas. Ako ang magbibigay ng lupa sa aking bayang Israel. Ako ang magtatanggol sa aking bayan mula sa mga kaaway. Ako ang mag-iingat sa aking sambayanan. Gagawin ko ito dahil ang nais ko ay ang inyong kaligtasan. Kapag pinag-usapan pala natin yung kaligtasan, ibig sabihin din ito, nais ng Diyos na tayo ay mapabuti. Salvation is God's desire for our good. Nais ng Diyos ibigay kung ano yung mabuti para sa iyo. Dito man sa mundong ito, maging sa kabilang buhay, nais ng Diyos ang kabutihan mo. Yan ang kaligtasan. Nais ng Diyos na tayo'y maligtas, ibig sabihin, nais ng Diyos na tayo'y mapabuti. Nais ng Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng pinakamabuti para sa atin. At yan din ang dahilan kung bakit may Pasko. Nais ng Diyos na iligtas tayo at ginawa niya ang lahat, maging ang pagsusugo ng kanyang bugtong na anak. Kahit na mamatay si Jesus sa krus, mailigtas lamang tayo, mapabuti lamang tayo. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang awit ni Zacarias, the Canticle of Zechariah. Matatandaan natin na nung isilang si Juan, nabuksan ang bibig ni Zacarias na halos 9 na buwan ding napipi. At sa pagbukas ng kanyang bibig, ano ang unang namutawi sa kanyang mga bibig? Pagpupuri sa Diyos at propesiya tungkol sa tagapagligtas. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. At sinabi rin sa atin sa awit na ito ni Zacarias, ano ba ang kaligtasang inaalok sa atin ng Panginoon? Ang kaligtasan pala ay pagpapalaya sa anumang umaalipin sa atin. Sabi ni Zacarias sa kanyang awit, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Ang kaligtasan ay kalayaan mula sa anumang umaalipin sa atin. Marami kasing umaalipin sa atin. Maraming tao ang alipin ng masamang bisyo, sugal, alak. May mga tao na
alipin ng addiction. Addiction sa illegal drugs, addiction sa pornography, addiction sa sex. May mga tao na alipin ng kasalanan. May mga tao na alipin ng masamang pag-uugali. May mga tao na alipin ng kayabangan. May mga tao na alipin ng ibang tao, nagpapaalipin sa ibang tao. Maraming bagay at maraming tao ang umaalipin sa atin. Yung bang hindi ka makakawala, parang hindi mo maiwasan. Kapag tinawag ka, tugon ka kaagad. Yan, umaalipin sa iyo yan. Sa panahong ito ng Pasko, may mga taong kitang-kita mo alipin ng pagsha-shopping. Kahit hindi nagpupunta sa mall, shopping ng shopping, online. May mga taong alipin sa paglalaro ng computer. Nauubos na ang oras sa paglalaro o sa panonood ng mga pelikula at ng mga series. Ang daming umaalipin sa atin. Ang mabuting balita ay ito. Dumating si Jesus para mapabuti tayo, para palayain tayo sa anumang umaalipin sa atin. Sabi rin sa awit ni Zacarias, ang kaligtasan na dinala ni Jesus ay pagliligtas sa atin mula sa ating mga kaaway. Dahil gusto ng Diyos na tayo'y mapabuti, ililigtas niya tayo sa mga kaaway natin. At sino ba yung kaaway natin? Ang kasamaan at kasalanan. Yan ang kaaway natin. At mula dyan, nais tayong iligtas ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapasama. Gusto ng Diyos na tayo'y mapabuti. Kaya dumating siya upang iligtas tayo sa ating mga kaaway, sa kasamaan at sa kasalanan. At sabi rin ni Zacarias sa kanyang awit, ang kaligtasan ay ang habag ng Panginoon para sa atin. Kahahabagan tayo ng Panginoon, yan ang kaligtasan. Dumating ang Panginoon, dumating si Jesus, hindi upang husgahan tayo, hindi upang ipahamak tayo, hindi upang sitahin tayo, hindi upang pansinin ang mga mali at masasama nating gawi, hindi upang manghusga, magparusa. Dumating siya upang magligtas, magpakita ng habag at awa para sa atin. Yan ang kaligtasan. Nais ng Diyos na mapabuti tayong lahat, kaya dumating si Jesus, ang ating tagapagligtas. Pero mga minamahal na kapatid, kung nais ng Diyos na iligtas tayo, kung nais ng Diyos na mapabuti tayo, bakit pinapahamak natin ang ating mga sarili? Gusto ng Diyos na mapabuti ka, kaya huwag mong ipahamak ang sarili mo. Gusto ng Diyos na iligtas ka mula sa anumang umaalipin sa iyo, kaya huwag mong hayaang magpaalipin sa kung ano-ano at kung sino-sino. Do not allow yourself to be enslaved by anything or anyone. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging alipin. Nilikha ka ng Diyos para maging kanyang anak. Kaya gusto ka niyang iligtas sa kung ano man ang umaalipin sa iyo. Ano ba ang umaalipin sa iyo ngayon? What enslaves you? Jesus is born in order to save you and free you from whatever enslaves you.
Nais ng Diyos na tayo iligtas, kaya pinaglalaban niya tayo mula sa ating mga kaaway. Pero bakit maraming pagkakataon, kumakampi pa tayo sa kaaway? Gusto na nga ng Diyos na tayo'y iligtas mula sa ating kaaway. Pero marami naman pagkakataon, madali tayong nagpapatangay sa kaaway. Konting tukso lang, kampi na kaagad tayo sa kaaway. Dumating si Jesus para iligtas ka sa iyong ating mga kaaway. Huwag tayong kampi ng kampi sa kasamaan, sa kasalanan, at kay Satanas. Dumating si Jesus para ipakita ang habag ng Diyos sa atin, para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pero bakit tinatalikuran natin ang kanyang alok ng kapatawaran? Bakit ayaw nating lumapit sa kanya, aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran? Bakit nagyayabang pa rin tayo na hindi natin kailangan ang kapatawaran ng Diyos? O sasabihin natin, hindi kayang patawarin ng Diyos ang kasalanan ko, yan ay kayabangan. Dumating si Jesus para iligtas ka, para mapabuti ka, para patawarin ng iyong mga kasalanan at ipadama sa iyo ang habag ng Diyos. Nais ng Diyos ang ating kaligtasan, huwag nating ipahamak ang ating sarili. At huwag din nating ipahamak ang ating kapwa. Kung gusto ng Diyos na iligtas tayo, gusto rin ng Diyos na iligtas ang ating kapwa-tao. Kaya huwag nating itutulak ang ating kapwa-tao sa kapahamakan, kasi gusto rin silang iligtas ng Diyos. Huwag nating aalipinin ang sinuman dahil pinapalaya din sila ng Diyos. Huwag nating itutulak sa kasamaan o sa kasalanan ng sinuman dahil ipinaglalaban din sila ng Diyos mula sa kasamaan at kasalanan. At huwag tayong magmamalupit sa sinuman dahil sa ating kapwa ipinapadama rin ng Diyos ang kanyang awa at habag. Magpatawad tayo sapagkat yan ang pinadaramang pagpapatawad din ng Diyos sa ating kapwa. Yan, mga minamahal na kapatid, ang ibig sabihin ng kaligtasan. At yan ang dahilan kung bakit isisilang si Jesus. Hindi para sa kung anuman, hindi para lamang tayo'y magsaya at magkainan at magbigayan ng regalo. Ang dahilan ng Pasko ay ang ating kaligtasan, ang pagnanais ng Diyos ng ating kabutihan. Mga minamahal na kapatid, sana yung ating pagsisimbang gabi ay hindi lamang dahil challenging ang kumumpleto ng siyam na gabing pagsisimba. Sana hindi lamang tayo nagkumumpleto ng simbang gabi dahil sa pustahan. Nakipagpustahan kasi ako na makukumpleto ko. Para manalo ako, kaya dapat tuparin ko ang aking pangako. Sana hindi tayo nagsisimbang gabi dahil lamang gusto nating makasama ang ating boyfriend o girlfriend, o gusto nating silayan ang ating crush na nagsisimbang gabi din. Sana nagsimbang gabi tayo dahil kinikilala natin na kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ng tagapagligtas at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Lalong-lalo na po sa panahon ito ng pandemic, kitang-kita natin ang helplessness nating mga tao. Hindi talaga natin kayang iligtas ang ating sarili.
Diyos ang magliligtas sa atin. At sa pandemic na ito, Diyos din ang magliligtas sa atin. Si Jesus ang tagapagligtas, hindi kung sino mang tao. Si Jesus ang tagapagligtas, hindi ako. Kaya sana kilalanin natin na si Jesus ang tanging tagapagligtas natin at kailangan natin siya. Sa pagsapit po ng Pasko, mga minamahal na kapatid, wag lamang nating sabihing, Happy Birthday, Jesus. Sana sabihin din natin, Come, Lord Jesus, and save me. Halina, Jesus, at iligtas mo kami. Magsitayo ang lahat. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan at binabaliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ilahad sa Panginoon ng ating mga sariling kahilingan. Alalahanin natin ang mga taong nangangailangan ng ating panalangin, gayon din ang mga nag-alay sa misang ito. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong nabang. Sama namin ay iyong galak, kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin, upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito na aming panabikan, ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsaluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Taglayang pusong nananabik sa pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas, sama-sama tayo ngayong tumawag sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagpaparin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yagyan mo kami sa lahat ng masama. Iadya mo kami sa lahat ng masama, Panginoon. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa maraming tukso at kasalanan. Ilayo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang ating tagapagligtas.
Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, napakapalad nating tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna kay sandali para silang paalaala. Unang-una po ay nais naming magpasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikisa sa ating simbang gabi nitong nakalipas na 9 na gabi. Salamat po sa lahat ng mga dumalo dito sa Manila Cathedral, ganun din po ang lahat ng sumusubaybay sa ating live streaming. Salamat po lalong-lalo na doon sa mga madalas na nakatayo sa likod at sa labas, yung pong mga nandyan sa mga gilid-gilid, mga nasa sasakyan na nakikisa sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po. At salamat lalo na po sa inyong kooperasyon sa ating mga health protocols na pinatutupad. Alam ko po kasama sa sakripisyo ng pagsisimba ng gabi ay ang pagsusuot ng mask at ng face shield, distancing, yung mga pagsasanitize. Isama na po nating lahat ito sa ating sakripisyo ngayong 9 na simbang gabi. Salamat din po sa inyong patuloy na suporta sa Manila Cathedral, sa inyong mga pinadadalang tulong at donasyon. Nais ko rin pong pasalamatan ang mga katulong natin sa ating kapulisan, sa ating barangay at sa Intramuros Administration sa pamumuno ng ating administrator, si Attorney Guillier Asido. Maraming salamat po sa inyong tulong na ibinibigay sa amin, lalong-lalo na po sa kaayusan sa labas at sa Plaza Roma. Salamat din po sa mga staff at volunteers, servants ng Manila Cathedral na 9 na gabi ring naglilingkod sa atin para panatilihing ligtas at maayos ang ating pagdiriwang. Gusto ko pong pasalamatan lalong-lalo na yung mga ushers, kasi sila po yung alas 7 pa lang nandito na at sila rin yung huling aalis din para tiyakin na maayos ang lahat para sa susunod na misa. Maraming salamat po sa kanila. Palakpakan po naman natin yung ating mga servants. Ganun din po ang mga staff ng Manila Cathedral na umaga't gabi ay naglilingkod sa atin. Pagkatapos po ng misang ito ay susubaybayan sa ating Facebook page ang ating Wednesday evening Healing Rosary for the World na pamumunuan ng parokya ng Nuestra Señora de Candelaria sa Silang, Cavite. Kayo po mga nasa tahanan, sana po ay makiisa tayo sa pagdarasal ng Santo Rosario ngayong gabing ito pagkatapos ng misa. Bukas po ng gabi, ang misa natin para sa pagsalubong sa Pasko ay sa ganap na 8, 8 o'clock in the evening, ang ating Christmas Eve Mass na pamumunuan ng ating Apostolic Administrator, Bishop Broderick Pabilio. Sa araw naman po ng Pasko, December 25, Friday, ang ating pong mga misa ay 8 o'clock at 11 o'clock in the morning, 4 o'clock in the afternoon, and 6 o'clock in the evening. Yun pong 11 o'clock in the morning Mass ay pamumunuan ng ating bagong Apostolic Nuncio, si Archbishop Charles Brown. Sa unang pagkakataon, siya po'y pupunta sa Manila Cathedral upang mamuno sa banal na misa sa araw ng Pasko. Para po sa ibang mga schedules, sa pagsalubong sa bagong taon at sa araw ng bagong taon, ito po ay nasa ating Facebook page. Kaya please like, share, and follow the Facebook page of the Manila Cathedral. Ang lahat po ng mga misang ito ay ila-livestream din natin para sa mga nais na sumama sa online mass dito man sa Pilipinas o sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Muli po, maraming salamat
Salamat sa Diyos at nairaos natin ang siyam na simbang gabi kahit nasa sitwasyon natin ngayon, tunay na mabuti at mapagpala ang Diyos para sa atin. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay at kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayo at manabik sa pagdating ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiya.